Gusto mo bang magtanim ng iba't ibang klase ng gulay pero maliit lang po yung space nyo sa bahay? Hello mga ka-agri! Ngayon ituturo po namin sa inyo yung isang technique na ginagawa ng ibang farmer para ma-maximize po nila yung space. Ito po yung tinatawag nilang square foot gardening. Coming up! Nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden. Ito yung gagawin nating project, itong square foot garden. So basically po yung square foot garden, hinahati lang natin yung ating garden bed into square foot para makapagtanim tayo ng iba't ibang klase ng gulay. Meron siyang mga division kung saan ilalagay natin yung mga crops. Dito po medyo maliit lang yung aking area. Kaya yung ginawa nating square foot garden ay 2 by 2 feet lang. So 2 feet yung haba, ganun din po yung kanyang lapad. So digda 2 ruler. So natin siya, meron tayong 4 na section. Pero kung mas malapad yung inyong area, mas malaki yung pwede natin gawing square foot garden. Yung square foot garden, hindi naman siya nangangahulugan na square yung inyong garden. Pwede po siyang pahaba. Pwedeng 2 feet by 10 feet or 5 feet pahaba, parang rectangle. Pwede ring square. So depende po yan sa lugar ninyo kung paano nyo pagkakasyahin itong square foot garden. Kung maliit lang yung space, pwedeng 1 lang, 1 foot, tapos pahaba na siya. So ganun yung gagawin nating design. Pero dito sa ating illustration, 4 lang, kasi dinidesign ko po itong garden ko na pagkasyahin yung iba pang mga crops dyan sa gilid, sa gitna, pati dun sa kabilang side. Ito pong square foot garden ko, hindi ko na siya kinultivate sa ilalim. Pinagsama ko na po dito yung square foot garden pati yung no dig method. Sa ilalim, para hindi po siya tubuan ng damo, naglatag muna ako ng karton. Tapos tinabunan ko po ng mga organic materials. May mga dahon, may mga damo na natuyo na. Nilatag ko po dun sa ibabaw ng karton. Tapos binasa ko para lumapat yung karton dun sa pinakailalim at hindi siya tubuan ng damo. Kasi kapag itong mga damo na to, hindi sila nakakuha ng sikat ng araw, mamamatay. So hindi sila tutubo. Then saka ko siya nilagyan ng lupa tsaka garden soil. So yan po yung isang technique para hindi tubuan ng damo yung ating garden. Maiwasan natin yung masyadong matrabaho. Kasi kung tutubuan niya ng damo, mahirapan tayo magdamo, mauubos yung oras natin. Kakadamo, sayang lang yung time. So para malesen yan, pwede nyo pong gawin yung no dig method. So dito po sa sample natin, meron tayong 4 na tigo 1 square foot. So ibig sabihin, makakapagtanim po tayo dyan ng 4 na klase ng gulay. So dito po may mga sample ako ng mga seeds. Yung iba dyan galing po sa DA. Ito, mga open pollinated. Ibig sabihin, pwede natin makuna ng mga similya. So parang ika-categorize lang po natin itong mga tanim, itong mga gulay, kung ano po yung mga malalaki, yung medium, tsaka yung maliliit. Yung mga malalaki, isa lang po yung itatanim natin sa bawat square. So napapabilang dyan yung kamatis, yung talong, yan, kasi malalaki po sila tulad dyan sa tanim na yan. So marami siyang dahon, lumalaki siya, malililiman niya po yung inyong tanim kung marami kayong itatanim na talong sa isang 1 square foot. So isang piraso lang kung talong yung itatanim natin. Then sa mga medium sizes naman tulad ng sili, peppers, at iba pang mga medium size lang na plants, pwede tayo magtanim dyan hanggang 4 na para hindi naman siya lumilim. Then sa mga maliliit tulad ng leafy vegetables, ng mga dahon sibuyas, bawang, radish, yan pwede po natin itanim mga 9 pieces hanggang 16. So pwede pong tigta 3 pag ganon, tapos 3 rin dito, pwede rin tigka 4. So para talagang ma-maximize nyo yung space ng inyong garden. Ngayon ipaplano ko na po kung ano yung mga itatanim ko dito. So 4 na klase. Itong spring onions, pwede ko siyang itanim dito. Then itong pipino, pwede natin siya ilagay dyan. Yung itong lettuce, lagay natin dito. Tapos isang kamatis dyan. Yan. So ito po yung mga itatanim natin.
So kamatis kasi meron din po mga cherry tomato dyan para sama-sama yung mga kamatis dito sa gitna. Then itong spring onions, gugupitin lang natin yung dahon. Tapos magtatanim tayo dyan ng mga 16 piraso. Then itong lettuce, mga 4 para talagang lumaki yung mga dahon niya. Tapos 1 piraso or 2 piraso ng pipino. Pagagapangin naman natin dito sa gitnang trellis. So unahin natin itong lettuce. Magbutas lang tayo ng 4. Ayan. Kayo na po magtansya kung gaano kalalayo. Basta ma-maximize nyo po yung space. Pwede to mga 9 na piraso pero hindi po ganun yayabong yung inyong lettuce. Kahit pechay ganun din. Tingin ko mga 4 bawat square foot yung pwede natin ilagay para lumaki yung mga dahon ng lettuce. Or kahit pechay or mustasa. Yan, nagulog lang po ako ng mga 3 to 4 seeds. Tapos tatakpan ko ng bahagya. Yan. So mamaya na natin didiligan. Isasabay-sabay ko na lang sila sa pagdidilig. Yan. The next, itong dahon sibuyas. So ito po gugupitin lang natin. Alisin natin yung mga dahon. Tapos paghiwalayin natin itong mga planting materials para mai tanim natin ng maayos. So, ngayon na paghiwalay-walay ko na, naputol ko na rin yung mga dahon. Then next step, magbubutas tayo ng 16 piraso. Ayan. Tapos itatanim natin itong dahon ng sibuyas. Mahaba po yung ugat niya kasi galing po yan sa garden natin kanina. So kumuha tayo ng mga planting materials. Ito pa. So yan na po, naitanim natin yung 16 piraso ng spring onions. Sa mga root crops, pwede rin mga 16 piraso bawat square foot. Yung mga radish, carrots, beets, okay lang yan kasi pailalim naman sila, so hindi sila mag-aagawan ng mga spaces. Yung isa pala na dapat natin i-consider, yung sunlight. So yung mga malalaking crops, kailangan hindi po sila makalilim doon sa mga maliliit na crops. So alamin nyo kung saan dumadaan yung araw, kung pa ganito or pa ganon. So dito po sa aking garden, dito po galing yung araw sa kabila. So mga magkakaroon po ng sunlight dito around mga tanghali na, gawa ng merong pader. So iniiwasan natin na maliliman itong mga maliliit na crops. Kaya yung itatanim natin dito, 1 pirasong kamatis lang. Then itong pipino, pagagapangin natin palabas ng ating square foot garden. Ngayon yung pipino naman itatanim natin. So 1 piraso lang. Dito natin siya ilalagay sa gitna. Mga 2 buto muna ilalagay ko. Pipili lang ako dyan ng mas healthy yung ititira natin. So pag lumaki na siya, ititrain natin na gumapang palabas para hindi niya po maliliman yung mga maliliit na crops na tinanim natin kanina. Then dito naman sa kabila, yung ating kamatis. So tatanim natin 1 piraso lang din yung patutubuin natin. Pero maglalagay tayo dyan ng mga 3 to 5 na seeds para pipili din tayo kung ano yung mas healthy. Yun po yung iiwan natin. Yan. Lalagay natin dito sa gitna. Pwede kayo maglagay ng mga sticks na maliliit para tanda kung saan nakatanim yung ibang mga seeds, para alam nyo kung nandyan pa ba or kinainan ng mga snails or ng langgam or ng iba pang mga insekto. Yung ginamit ko pala dito pang divide dun sa ating square foot, yung nylon. Kasi itong nylon medyo tumatagal sa init tsaka sa ulan, hindi siya basta-basta nasisira. Pwede rin kayo gumamit ng mga kawayan, ng mga sticks. Yan yung gamitin ninyong pang divide, pero medyo magastos tsaka mahirap siyang hanapin. Hindi tulad sa nylon, mabibili lang natin sa mga hardware shops. Next, didiligan na po natin. Dahan-dahan lang para
hindi po magtalsikan at mabungkal yung mga tinanim natin. Kung meron kayong sprinkler, mas maganda. Mas maganda po yung gamitin pangdilig para basag po yung tubig, hindi buo-buo. Then ito kanina yung lettuce. Yan, tapos yung ating pipino, pati yung ating kamatis. Then ang sunod na ginagawa ko, after ko po magtanim, pinapractice ko yung palagi ang paglalagay ng abo. Kasi dito po sa area namin maraming snails. Para hindi po kainin ng snails at puntahan yung mga bagong tanim, lalo na po yung mga maliliit pa, ang bilis nilang kainin. So ginagawa ko po, binubudburan ko ng abo. So napakaraming benefit nito. Una, ma-prevent niya yung paglapit ng mga snails kasi matutuyo, didikit yung abo sa kanila, kaya hindi po nila pinupuntahan. Then nakakatulong din po itong abo para i-improve yung pH level. So kung improve at mataas yung pH level, mas less yung problema natin sa mga fungus. So ito pong abo, meron din siyang content ng potassium, pampabulaklak tsaka pampabunga. So ikalat nyo lang dyan sa lupa para hindi po siya puntahan ng mga snails. Yan. Sana po nagkaroon kayo ng idea kung paano natin mamamaximize yung maliit yung space sa bakuran at makapagtanim po kayo ng iba't ibang klase ng gulay. So sana po nakatulong yung information na to, and sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!